Magandang gabi po sa bawat isa na nakatunghay dito po sa ating gawain ng Church of the Living Faith, Prayer and Fasting for the Nation. Tayo po ay nasa 32nd season na po ng ating gawain na ito. At ito po ay may titulo na uh, wait lang, ang aking kwento ng pagdidisipulo. Yan po. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, sa langit, salamat po sa muli pong pagkakataon na kami po ay, ang inyong pong lingkod ay magamit sa gawain na ito, maipahayag ang inyong pong kabutihan sa aming buhay po at sa aming pong mga ministry. Lord, dalangin ko na ikaw po ang mailantad, maihayag sa gabing ito ng um, gawain, Panginoon, at dalangin ko, O Diyos, ang inyong Santong Espiritu ang uh, maggabay sa pag-alalahad ko na ito, Panginoon, at makuha po namin ang best pakinabang, Panginoon, sa paglalahad ko na ito. Salamat po at ikaw po ang malulhati, Panginoon. Ikaw ang madakila, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa na nakatunghay, nanonood, nag-aabang, at magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, madaling araw man sa inyo pong kinalalagyan. At tayo nga po ay nandito po sa ating gawain ng Lord, ang ating prayer and fasting for the nation. At sa season ito po ay may title na mga experience, hindi malilimutan, sa pagdidisipulo. Yan. Simulan ko na po. Way back po, siguro po 2018 or 2019. Basta po ito'y wala pang wala pang pandemic. Hindi pa po siya pumuputok. Nagkaroon po ako ng burden na mag Bible study po sa isa sa mga kababaihan namin dito. Siya po ay si Ate Wena. Yan, si Ate Wena. But that time po, may na po siya yata noon, yung nagsisimula na sa kanya yung may anak siya na pinapa-ospital. Yan. Yun, tapos, pero siya ay tubong Kristiyano. Meron po bang ganon? Pinanganak siya sa Bible-believing family. Mga tita niya, mga lolas niya, yan. Mga Kristiyano po sila. At talaga pong nangyayari po yata yung minsan na parang sa exposure mo sa mga salita ng Diyos, parang nagiging na lang siya, regular na lang, kumbaga. Alam niyo po yun, yung ibig sabihin, ano po, at yung nakakalakihan mo na yung gawi, yun, yung sistema ay parang na lang sa'yo. Yun na yun. At parang wala ka nang hinahanap, parang ganon. So, para bigyan ng lalim muli at yung mabuhay muli yung baga ng pananampalataya. I want to be a help for her na hukayin ang salita ng Diyos para maitanim muli sa puso niya at hukayin muli ang paglalagyan nun sa puso niya. So, yun po, nagtatawag kami ng mga pwedeng sumabay sa kanya gabi
gabi yun eh, mga 6 o'clock po yata yun, hanggang 7. So, dito po sa probinsya, ano eh, pag hapon onwards, ano na ho yan, gabi na. Kaya minsan struggle po ang paghanap ng oras para sa availability ng mga pupuntahan mo. Ganon din po yung mga sasalakay ng mga ah, manggagawa ng Diyos ay sa night time. Kasi ano na yun eh, pag ganong oras na patulog na, parang gano'n, istorbohin mo sila, gawin mo sila sa resting time nila. Dito po kasi sa umaga, syempre probinsya, ay yung mga naghahalaman, yung nagtatanim, naghahayupan, lahat po yan sila sa day ginagawa at talagang busy po. Napaka-konti po ng aabutan mo sa gabi na parang you are very welcome sa mga bahay-bahay nila. So, ah, short-lived lang po yung gawain na yon at hindi po namin talagang na-maximize ang opportunity para sa kanila. At ayun, nasimulan po ng mga ilang meetings po at naglipat na ho kami ng gawain. Doon po nakapagbukas naman kami ng gawain sa Lord. Yung sa mga kabataan, ah, yung by that time, doon pa po kami sa residence ni Tita Ines. At gano'n, ang oras po ay gabi din. Gabi kasi 5 o'clock na po, 5 to 6 p.m. Ginagawa yon mga kabataan, so mga high school po sila at talaga pong agawan ng oras, mga bata galing sa school na nakapag-imis-imis na po sa mga bahay nila. So, 5 o'clock, medyo pa-rest na po yan. At nakapagsaing na po siguro sila. Kami naman galing sa school, o sige, i-gather mo na yung mga leftover ng school orders. Dadalhin naman doon sa Young People Fellowship na yon. Yun ang magiging snack nila. Hindi ko po alam na may hustisya po pala ang salitang um, puhunan sa gawain ng Lord. Hindi ko po alam na ilag po akong banggitin yon kasi parang hindi po yata totoo na merong ganon. Pero totoo po merong namumuhunan ka sa gawain ng Lord, sa mga pagdidisipulo. May puhunan po at iyon pong puhunan na yon ay hindi mo po binibilang as mabigat. Ito po ay binibilang as kasama na sa pagdidisipulo at may kwenta po iyon sa Lord. Ano po? Yon, may mga kabataan po kaming na gather. So bilang kabataan po talagang alam niyo po ang mga ano nila, minsan ang mga isip nila, minsan merong hindi naman po sa lahat po, merong sa snacks lang napunta, yang pag dumadating anong snack natin, ganun. Tapos meron pa yung syempre kabataan, who's gwapo, who's maganda sa gawain na yan. So, dapat po yung nag-handle kayang kayang sabayan yung mga nasa sa isip nila at kayang sawayin sila at yun ginagawa ng masaya at matatanggap ng mga bata na yon. So, may mga preparation kami ng kakantahin. So, kabataan, hindi siya dapat boring. May mga actions, may mga yung interaction sa kanila. Yun po. Yung huli ko po kasing naging ministry nung bago ako nakapag-abroad ay sa young people po ako.
So, vivid pa po yung mga programs namin. Pero, yung mga games, hindi ko na po maalala kasi pinipilit ko maalala yung mga games na hindi, yung isip mo lang ang aandar, ganon. So, minsan, magagawa po namin yan bilang mga mommies naman. Ah, makakasubok kami diyan sa mga ganyan. At yung meron pa po yung hindi hindi rin po 'yon naging mahabang-mahaba ang ah, buhay nung gawain na 'yon. At nasimulan po sa kanila, nag-enjoy po sila at talaga pong may mga ah, yang moments na kailan ba natin gagawin. So, salamat po sa Lord nung napunta na po kami doon sa bagong lugar po ng church ay properly nag-handle na po sina Pastor Deo at ang kanya pong asawa, si Lynette. At I believe and we have faith in the Lord na nagagawa po nila ang ministry na iyon po ng may pag-ibig sa Lord. At ano pa po, yung may dito po sa katabi namin, katabing bahay, may mga bata po diyan. Nung time na yun, bata po sila. Bata na teenagers po. Ngayon po, nasa early 20s na po sila eh. Nung teenagers po sila ay marami. Talagang tumpukan po yan ng mga kabataan. So, pag pag may inuudyok po sa iyo ang Lord, ano po talagang parang pinag-uumpugan ka na, oh ano, may mga kabataan doon, ganun ganon. So, um, itinulak po ako ni Pastor na mag-ministry doon sa mga kabataan doon dito po sa katabi. At talaga pong may mayroong po silang mga questions at minsan merong hindi po nagtatanong pero alam mong nasa isip nila. So, inilalatag na po yan. Inilatag po yan agad, yung paano sila dinidisiplina ng magulang nila, ganon. Kasi po may minsan na parang hindi ko nakikita yung magulang, merong walang magulang, ganun po. So, ayoko pong ma-miss nila yung mga bagay na wala silang magulang then what? Ganon. Ano po ang ginagawa ng Lord sa kanila? May pagdidisiplina po ba? Ganon. So, yun, nakarating pa po yun sa bahay namin dito sa tapat. Nag-change venue kami. At nakakatuwa po na yung ipapa-act out mo sa kanila yung story sa Bible na yung si Bartimaeus na bulag, paano sa tingin nila ang naging actuation ni Bartimaeus nung bigla siya, nung nakakita na siya. Yan. At lahat nung time na yon sa gabi, kasi sa umaga loaded kami dito sa store at yung resting time namin, kailangan may nap talaga kasi mahirap mag-survive sa gabi. Sa gabi po kasi kami nagawa dito. So, bago kami tuluyang yung time slot ko sa paggawa sa tinapay, bago ko po yun masimulan, ay may nasimulan din po ako dito sa labas sa mga bata na to. So, andun po, may snacks kami, kailangan mag-enjoy sila, hindi ko maalala kung may games kami, ganon. At yung upuan namin, hindi kami nakaupo sa mga silya. Nakaupo kami sa mang mauupuan nila. Doon kami sa terrace sa taas. Ganon. At nakakatuwa po na nakakatuwa po pala na mai-express mo sa kanila yung kagalakan sa puso na it should be mag-umapaw sa iyo para makarating sa kanila ang apaw na iyon, yung laman, bakit umapaw. Yan, yung pagbabahagi sa kanila nakakatuwa po.
kakaibang lakas sa pananampalataya, gano'n po. At ah, yung may nangupahan sa'min, ah, binahagian din po sila, ilang ilang weeks din po 'yon, weekly ang, weekly nga ba? Yeah, weekly ang aming naging meeting at, pasalamat na rin sa Lord kasi ang mami na iyon ay naging bunga at nasa ibang church po siya, but salamat pa rin po sa Lord dahil siya ay nakakilala sa Lord, no? At nagpapatuloy sa Panginoon. Uh, Yun po ang mga naging experience ko palaging sa gabi po. Ngayon po sa mommies naman po kami, sa daytime. Mga gawain po namin dito sa San Juan, Batangas ay daytime namin nagaganap. Daytime, basta may araw. Pagdating po ng palubog ng araw, gabi na, uwian na. Yan, busy na sa bahay ang mga mommies. So, kailangan po i-maximize po ang mga gawain sa umaga. Ganun po. So, ganun po ang na-experience ko. Pinupuhunanan po ang mga gawain. May puhunan ka sa panglagay sa tiyan at may puhunan ka ng kung ano yung ibabahagi mo po sa kanila. At naalala ko po nung nag-study kami dyan sa Malabon, yung H1N1 virus po yata yun. Teka muna. IIHT. Yan. IIHT. Yan po. Nung nag-train po kami doon, and then, at the last part, or nung nakagraduate na, parang nawindang po yata ako. Ano ba inaral namin doon? Then, review, at the Lord impressed to me na ang inaral namin ay yung papanong kaming maging ready, paano yung mga estudyante na maging ready sa pagharap sa mga babahagian nila ng salita ng Diyos. Maging ready sa sarili, pagkilala sa Lord. Ano ba yung pagkakilala mo sa Lord? Paano mo mayahanda yung sarili mo? At kung ano ang ibabahagi mo sa kanila. Yan po. So, nagkaroon po ng liwanag ang mga aral niya, parang bigla naman bumuhos yung mga pinag-aralan, mga subjects namin. Yan po. At ngayon po, excuse me, ngayon po ay sa mga mommies po, ako po bilang mami na ay sa women's ministry po ang aking calling. Andun po kami. Yung doon ko po parang nararamdaman na ibabahagi sa kanila yung inaral namin. Tapos, yung parang the Lord is impressing na discipling wait, tinitlean ko yan. Discipling the disciples to be. Yan. Parang tuturuan mo sila magdisipulo. Ngayon, nung sa hahakbang na, parang sabi wait. Parang hindi pa maa-absorb pag hindi pa sila ready. So, bungkalin muna kung ano ba ang katayuan ng lupa na yan. Kailangan bang bungkal-bungkalin muna para pag binuhos yung itatanim mo sa kanila ay maa-absorb sila ng maganda na ang lupa. So, yun po ang nangyari. So, ang sabi ang faith muna, ang faith foundation muna ang gusto naming malaman. Ninamin, although isa or dalawa lang ang nag-express, kinonsider ko na yon, the rest na sila, para damay-damay na to, pare-pareho na kaming mag-aaral. So, kung ano muna yung pananampalataya, yun muna ang mas gusto nilang
unahin. Gusto nilang malaman para maging ready sila sa sarili man lang nila ay yung aaralin, ipapaaral sa kanila ay maging acceptable, hindi na yung hahanapan pa ng lugar kung saan ilalagay sa puso at sa isip. So, salamat sa Lord kasi yung bang Faith Foundation ay inilathala na sa kongregasyon. Inaral na namin sabay-sabay, although number 4 pa lang yata kami or 5, at least nasimulan. Ah, sa akin, mas mas tungkab ng isip yung bang may itinatanong. Kasi pag itinatanong, nilalabas mo ang laman ng puso mo, ang laman ng isip mo tungkol dun sa inaaral na yon. Naniniwala ako na ah, sa nag-aaral ng Faith Foundation ay hindi lahat magsasalita. Kailangan ikaw ang magtanong, ikaw ang magsalita ng maaring tanong nila. Kasi nahihiya yan sila. Nahihiya na, ay hindi mo alam, bakit? Pero ganun po talaga. Hindi po lahat alam yan. Kailangan mayroong magsasalita, magtatanong para sa kanila. Hindi ko kino-consider na ako hindi ko alam, kaya ako nagtatanong. No, I ask question for them kasi hindi sila vocal. Yan. So, absorb ko na lang 'yon kung ano sabihin sa akin, at least na isang bulat ko ang maaaring nasa sa isip nila. Yan. Pero kami dalawa pa lang po ni Pastor ang nagbabatuhan ng tanong. Sabi niya, wait lang, make me ready sa tatanong mo. Eh, hindi po siya naka-ready. So, yun po, mga nakakatuwa na na mga experience sa Lord. Merong ganun lang po talaga minsan, hindi ka gaanong welcome sa mga lugar, pero dala mo ang salita ng Diyos. Yan ang magtatanggol sa iyo, at salita ng Diyos ang iyong ibabahagi. Kung tinanggihan ka, si Lord ang tinatanggihan nila. At ganoon talaga. Hindi, huwag kang sasama ang loob. Huwag mo silang sasabihan ng masama. Hindi ikaw ang tinatanggihan. Although ikaw ang nakaharap, pero ang dala mo salita ng Diyos. At magtiyaga ka lang. Sabi mo sa Lord na bigyan ka ng matyagang kalooban. Ano po? Are you in sa ating tawag ng season na ito na magdisipulo, experience, kaya ka nagkakaroon ng experience kasi you are one of those discipling. Kaya be ready. Ang church ay nagka-count sa iyo na ikaw ay magdidisipulo. Are you in? Diba? We are in, di po ba? Kaya po, kaya po, ang panawagan din ay be willing, dahil naghahanap ang Lord ng mga willing hearts at mga available sa Kanya. Pag willing ka, make yourself available. Kasi merong iba available pero not willing. Merong iba willing but not available. So, pagtagpuin po natin yan. Willing and available sa Lord. At yun lang po. At dalangin ko, and I hope na meron po kayong nabuksan po sa puso at isipan ninyo sa gawain ng pagdidisipulo. At yan po ang sabi ng Lord, hindi po ba? Make yourself, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and
of the Holy Spirit and teaching them to obey everything, no? Tuturuan po pala sila mag-obey. So, ganun po talaga eh. Um, sa pagdidisipulo, binubungkal-bungkal po ang mga puso at inaalis po ang mga hindi po kailangan. Ah, ah, ipinapagpatuloy po sila sa dapat nilang tahaking sa Lord. Yan lang po at magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon at muli kami po ay nagamit sa pagpapahayag po ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ang mga binabahagi po gabi-gabi sa season na ito ay maging kapakinabangan po sa bawat makikinig, Panginoon. At ikaw po ang maihayag sa mga gawain nila, gawain namin, sa lahat po ng mga gawain ng bawat iglesia, Panginoon. Alisin mo po sa amin ang being proud, being boastful na sa pagdidisipulo nila sila ay may naging ani. But Lord God, ikaw ang aming ipagmalaki dahil ikaw ang aming Diyos. Kumikilos kami dahil sa iyo, Panginoon. At hindi dahil sa kung ano pa ang amin pong kung kami ba'y makikilala sa kung ano man larangan, Panginoon, ng iyong gawain. But Lord, ikaw ang aming ipinagyayabang, ikaw ang aming ipinagmamalaki, Panginoon. Kasihan mo po ang bawat isa ng inyong Santong Espiritu na mag-uudyok at mga magre-responde, Panginoon, ng tama, Panginoon. Bigyan mo po ng oras ang bawat isa. Bigyan mo po ng willingness, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ikaw ang mamalagi, Panginoon, sa aming mga puso't isipan in all aspects, Lord God, ng aming pong gawain. Ikaw ang aming itaas, ikaw ang aming palaging ihahayag, ipamumudmod ang iyong kaligtasan, Panginoon. Hindi kami mahihiya, hindi kami mawawala ng salita, Panginoon. Bagkus maging ready po kami, Panginoon, sa pagpapahayag, O Diyos. Maging sa maliit man na bagay o sa malaking maraming crowd, Panginoon. Ikaw ang aming itataas, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa lakas ng loob, sa tapang, Panginoon, at sa mga hindi pa po namin na babaklas sa aming mga gawain na dapat ay matanggal na. Lord, ihayag mo po sa amin paano po kami magkakaroon ng lakas ng loob na matanggal ang mga bagay na ito, Panginoon. At ikaw ang maluklok dito, Panginoon. Pag-ibig mo ang siyang mamayani sa aming mga puso, Panginoon. Tumubo po nawa sa amin ang pag-ibig na ikaw ang nagbigay, O Diyos. Salamat po, Panginoon. At Lord, dinadalangin po namin ang aming bansa, Panginoon. Lord, yung mga issues po na itinataas na naman ang mga politiko ng aming bansa na may gusto na ihihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Lord, nabuhay po muli ang issue na ito. Lord, tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang mga kaisipan ng aming mga mambabatas, Panginoon. Lord, salamat sa kanila na sila ay nandyan, ginagabayan ang aming pong batas at ang mga nagsusumbong sa batas. Lord God, salamat sa pagiging available nila. Kaya po sila'y nandyan. Sila'y gustong maupo dyan at sila'y gustong ihalal din ng mga tao, Panginoon. Lord, gabayan mo po ang kanila pong paggabay, mga paggawa ng batas ng aming bansa, Panginoon. Lord, ikaw po ang mamayani sa mga puso't isipan nila. Lord, mapasalamat kami. Napanood ko po ang privileged speech niyang Brother Eddie Villanueva. Lord God, malakas ang loob niya. Lord, salamat, Lord God, na
ipinahayag niya ang inyong kabutihan sa harap ng mga kapwa niya mambabatas, Panginoon. Bless him, Lord God. At ang aming bansa, bless, Lord God, ang aming bansa. Bless niyo po ang mga nakapakinig, Panginoon. Sila po yung mga namumuno sa kanilang mga lugar-lugar, mga sarili nilang lugar. Lord, dalangin namin ang ibinulalas na ito, ipinahayag na ito ni Brother Eddie ay kanila pong na-absorb, Panginoon, at ang na-absorb na salita na ito, Panginoon, ay magrema sa puso't isipan nila, Panginoon. Although, Lord God, may mga hindi pa po mananampalataya, Panginoon, sa kanila, but Lord, the moment na narinig nila ang inyong salita, Panginoon, mabuhay po ito sa kanilang puso't isipan, Panginoon. At talaga pong um, uh, makita nila, malaman nila ang kahalagahan ng inyo pong righteousness, O Lord God, sa aming buhay, Panginoon. At ang inyong kaligtasan, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pong mga espiritu, sa aming pong mga kaluluwa, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ipinahayag niya ang inyong pong salita, Panginoon. Lord, bless mo po silang lahat ng mga nakapakinig doon. Sa Congress at ganun po mga nakapakinig sa labas, Panginoon, at sa mga makakapakinig pa, Panginoon. Salamat, Lord God. At dalangin namin na ang aming bansa, Panginoon, ay turuan mo lumapit sa iyo, O Diyos. Isangguni sa iyo ang mga plano namin, O Diyos. Ikaw po ang mag-bless nito, Panginoon. Mula sa aming presidente, Panginoon, na Lord, ang dami nilalabas. Ang dami mga labas na mga issues ngayon, Panginoon. At inyo pong alam ang mga pangyayari na ito, O Diyos. Kayo po ang hinihingan namin ng tulong paano po kami magiging straight, Panginoon, sa amin pong uh, nasyon, Panginoon. Paano po kami makakaahon. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang aming bansa. At lumalapit po kami po sa inyong kahabagan, Panginoon. Bless, Lord God, ang aming presidente, mga mambabatas, down sa pinakaabang posisyon, Panginoon, mga nanunungkulan, Panginoon, sa aming bansa. Lord God, i-bless mo po, Panginoon, sila. At ikaw po ang mangusap sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa inyo pong biyaya, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At ikaw ang itinataas namin, Panginoon, sa po ng mga Kristiyano, ang tawag sa kanila ay Kristiyano, Panginoon. Mga tumatawag po sa iyo, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, at manguna ang mga pagbabago sa amin, Panginoon. At ang mga pagbabago na ito ay madala. Maging malakas po kami, Panginoon. At we will stand firm, Panginoon, sa mga salita mo sa aming pong pananampalataya, Panginoon. At salamat pong muli sa gawain na ito na kami po ay ginagamit sa pagpapahayag ng inyong pong salita, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat makikinig, mga nakikinig. Lord, ikaw po ang sumagot ng mga panalangin po nila, Panginoon. Abutin mo po sila, Panginoon, at makaabot po sa kanila ang inyong pong kaligtasan, O Diyos. Salamat po. Bless mo po ang bawat nakikinig, Panginoon. Mga nakikinig na ito, ikaw po ang magbigay ng pag-asa po sa kanila. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord God, tinataas po namin sa inyo ang gawain na ito ay tunay na hinihingi po namin ng pagpapatuloy, Panginoon. Sapagkat kami po ay natuturuan din po, Panginoon. Binubungkal namin ang mga katotohanan sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, at ito pong aming samot panalangin. Ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Yes, Lord. Salamat po. Magandang gabi sa bawat isa. Kita nyo, umaga. Yan po, sa inyo pong kinalalagyan, kinaroroonan, pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang gabi po at paalam. Sayonara.